Hello, hello. How are you guys doing? Saan ba ako? Dito. Okay. How are you guys doing? Matagal na akong hindi nakapag-upload because I've been really busy. So, etong Isabela Bridge collapse. Interesado ako dito because I couldn't believe that it collapsed. Especially, ka-release pa lang sa public. So, ito nga, pinapanood ko nga ito Initial assessment po namin na last night nung pumunta kami sir doon ay nakita namin yung dump truck na andon na may load na boulders at the spot kung nasaan yung failure ng tulay natin po sir. Opo. Pero ibig niyo po sabihin ba, overloaded ang truck at hindi kaya ng bridge nito? Kasi bagong-bago yung bridge po, tsaka malaki-laki ang bridge. Yes po sir, it looks like that way sir. Kasi yung based from initial computation namin last night, yung approximation namin nasa 102 tons siya. At that's why ngayon sir, 102 tons. 102 tons, I really doubt that. Yung kasama sa assessment ng mga engineers natin from the central office is to determine the actual weight nung truck. Ng truck. Kasama yung load, kasama na yung may testing na siya. Parang sa ganon, ay ma-certain natin kung ilan talaga yung karga ng truck. Pero sir, yung capacity ng bridge, ano po yung capacity, yung rated capacity nitong bridge na to? Ang design capacity ng bridge natin po, according sa mga designers natin, is 45 tons po. At that is also in conformance with yung batas natin, yung Republic Act 8794, na ang gross vehicle weight should not exceed 45 tons po, sir. Maximum. Pero alimawa, siguro isang truck yun, no? Sa yung entrance, hindi ba yung mga entrada ng bridge, alam ko, may warning maximum capacity nakalagay naman doon. May nakalagay po ba naman diyan sa pinasukan ng truck? Meron po, ma'am. May mga open to light vehicles makalagay doon. Pero dahil yun, ma'am, kasi may nagtatrabaho po, hindi dahil pang light vehicles lang. May signs sa harap. Meron kasing mga correction, mga pintura sa tulay, kaya para to be safe naman yung mga workers ng ating mga contractor, ay nilagay po yun, ma'am. Pero engineer, anong klaseng truck yan kung 110 tons? Ano yan? I really doubt that's 100 tons. Sobrang bigat nun Kasi ang equivalent ng 100 ton is parang 100 ton animal. Tingnan natin. O blue whale. Ito. Ito. You think yung isang truck weighs like a blue whale. Sobrang naman bigat nun. Ano ba yan? 10-wheeler? Let's see. Okay. Can a 10-wheeler carry 80 ton? Ayan o. No. A standard 10-wheeler is not designed to carry 80 tons. The maximum legal gross weight for a truck in the US, ito sa US to, including cargo, is 80,000 pounds or 40 tons. Yeah, I doubt that's 100 tons. Siguro, I mean, imposible maging 100 tons yan A blue whale is 100 tons. Yeah, I really doubt that's 100 tons. Each.
Kasi sabi nila 3 truck daw yan eh. But imposible na tigwa 100 tons yun. That will be so heavy that won't even move. Or it will move so slow. It won't move fast. Okay, balik na tayo. Ang galing ko na to. Stop. Yan, monster Oh. truck, parang sa pelikula. Sobrang, ito po yung sobrang laki. Sobrang laki double- naman nun, no? Oh. double I-beam po siya, sir. At ang kwan natin, sir, kasi sa truck, hindi baling mag-load ka ng malaki, basta tama yung configuration ng truck mo para nung sa ganun po ay ma-distribute yung weight ng load mo. Ang nangyari po doon sa truck natin, maiksi siya, tapos mabigat yung karga, kaya nawala siya doon sa design standard. Tapos guys, kung titignan nyo pa yung bridge, onti lang yung onti lang yung sasakyan, which is sasabihin ko sana na it's good na konti lang yung sasakyan, pero it's bad na nangyari ito. Pero buti na lang na hindi siya traffic na punong-puno ng sasakyan and the bridge collapsed. This is still bad, but it could have been worse. Natin, naging parang concentrated load po siya. Pero, So, di yun ba, ang effect nun. di ba dapat may ganyan namang allowance? Paano? Yan, isang truck lang yan. Paano kung maraming mga sasakyan, Sabay-sabay. sabay-sabay, na ganun din yung weight o mas malaki pa? Kaya, Tama hindi, po, parang improbable naman na ito ay kasalanan ng truck at hindi kasalanan ng tulay. Tapos nga, sabi nga ng engineer, yung engineer na napanood ko, yung building code daw nila is galing sa US. Galing daw sa US. Bakit sa US walang nangyayaring ganyan? I haven't seen for the past 2 years na nangyari yung ganyan. Bagong bridge. Dito, malapit sa amin, may bagong bridge. Okay? Ano siya, 4 lanes. Hindi siya mahabang ganyan, short lang siya. Pero hindi nag-collapse katulad niyan. Tapos, ito pa, pag pumupunta kami sa mall, may 1-lane bridge. Yun, mahaba yun. Mahaba. Siguro half a mile. 1 lane lang siya, 1 lane. Okay. Tapos, pag Friday, Saturday, and Sunday, traffic palagi doon. So, ibig sabihin nun, marami ding mga semi doon. Dikit-dikit sila. Pero yung bridge, hindi nag-collapse. Hindi nag-collapse yung bridge. No, yung bridge na yun, matagal na yun. That's an old bridge. Simula nung lumipat kami dito, meron na nun. So, sabi ng engineer, like, dito di ba galing yung building code, bakit yung mga bridge hindi nagko-collapse? I haven't seen na bago lang, I haven't seen for the past 2 years na, siguro meron na dati, pero I haven't seen for the past 2 years na nag-collapse, bagong release na bridge na nag-collapse. Kaya nga interesado ako dito why did this collapse? Sabi nila, di ba, it took 10 years to build this thing. It cost a lot of money. Kasi tignan mo, sayang na sayang yung mga pera. This is so bad.
no? Ay, engineer. Oh. Okay, siguro hahatiin ko muna tong video. I'll post the other half next time. Ito lang muna siguro sa ngayon. So, yun lang naman. Dapat ganito ako eh. Nakaka 10 minutes na pala ako. Okay. So, you guys, peace out. Take care of your family. And peace out again.